Good morning po mga kapatid. Gusto po kayo? Wala po tayong yung power. Meron dito sa amin medyo parang 120 lang po yung 110 lang yung power. Kaya po yung ating madilim po dun sa ating dun sa pwesto po natin lagi. Madilim, walang ilaw. Pero yung internet ganun din. Kaya data lang po yung ating ginamit, mga kapatid. Sana umano yung ating tumagal. Kaya good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Kay Brother Roland Guillermo, mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat. Kay Sister Jean Campos Bulalakaw, good morning po. Kay Sister Linus Ray, yan, good morning, Sister Linus. At kay Sister Evelyn Bernardo. Ayan, kumusta po kayo? Tama po ba? Ayan, kay Sister Evelyn Bernardo. Ayan, pakishare lamang po itong natin, video, mga kapatid. At happy birthday po sa mga may kaarawan ngayon. At nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Good morning, good morning, good morning everyone. At sa mga may may celebration po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan. Pakishare nyo lamang po itong video natin para sa mga kaibigan, mga kakilala, mga magulang, mga kasama ninyo dyan, or sa mga kaeskwela, sa mga katrabaho, sa mga kapitbahay. Yan, shoutout po sa inyo. Sobrang lamig po dyan, Pastor. Ingat po sa kalusugan niyo po. Opo, medyo malamig po ngayon. I think parang ngayon po ay parang 9 or 10. Parang gano'n naglalaro eh. Hindi ko lang alam po. Hindi ko po nakikita kung ano po yung ano po ngayon yung temperature ngayon dito sa amin sa Baguio. Yan, kay Sister Bet Katahe, good morning po. Kay Brother Jerry Dinilila, good morning po sa inyo, Brother Jerry, or magandang, magandang hapon, magandang madaling araw, magandang gabi, o magandang umaga sa inyo dyan, sa Amerika. Ayan, magandang araw po, at pakishare nyo lamang po itong video natin sa mga kapatiran natin, mga kakilala. Sige, start na po tayo. Ang pag-uusapan natin, ito po yung actually, natalakay na po natin po ito eh. Nung mga nakaraan pa, tinanong po ulit, baka itong pong kapatid ay hindi niya po napanood po yun. Kaya, for the sake of doon sa kanyang tanong, pag-usapan natin. Ayan, good morning po. At tayo po muna ay magukol po ng panalangin. Ama naming Diyos na banal, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami at
dahil sa panibagong lakas at buhay na pinagkaloob mo sa amin minsan pa sa araw na ito, na ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri, ikaw po ang aming pinapasalamatan. At sa oras na ito, hiling po namin, ikaw po nawa ang siyang manguna sa amin, at nawa ibigyan mo kami ng sapat na katalinuhan upang maunawaan ang mga nais mong ipabatid sa amin sa oras na ito, especially sa topic na meron po kami. At nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa amin, at ikaw po ang patuloy na maitas at patuloy na magliwanag sa aming mga buhay. At nawa ang mga pag-aaralan namin sa umagang ito ay maging dagdag, Panginoon, ng aming paglagong espiritual. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong tanong ng kapatid, ano daw po ba ang okay lang daw po ba yung maghanda ka or maghandog ka sa kapiyastahan po ng mga puon. Yan mga kapatid, di ba? Siguro kayo nakaka-relate tayong lahat po dito. Ano po yung mga kapistahan? Tama daw po ba? Okay lang daw po ba ang isang Kristiyano ay maghanda sa kapistahan ng mga poon? Mga kapatid, actually sa nung unang panahon, nung tayo po ay wala pang yung malalim na relasyon sa Diyos, yung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Di ba, siguro kayo ganyan kapag lalo tigit sa mga baryo-baryo, sa mga probinsya. Ayan, pag may mga kapistahan, tayo po ay di ba po, naghahanda, at naghahandaan ng mga kung anumang mga pagkain. Ayan, thank you. Yun, di ba? Ganun. Kaya itong kapatid natin na nagtanong na okay lang daw po ba kaya ito, no? Kasi ang tanong niya ay ganito eh. Sabi niya rito, Brad, pwede po bang i-topic nyo sa inyong daily program na yung isang Kristiyano na maghanda sa mga piyesta ng mga puon? O yun. Tapos dinagdag niya pa, ang dagdag niya pa ay at pwede rin bang makikain ang isang Kristiyano sa mga piyesta ng mga puon? Yan po yung tanong eh. So, yan. Actually, nasagot na natin ito, pero sige, pag-usapan natin. Alam nyo sa Old Testament, sa Old Testament talagang pinagbabawal po yung, forbidden talaga, no? Yung Old Testament, idol, feast are forbidden. Sa mga Hudyo, nung panahon nila, pinagbawal yan. Nagkaroon sila ng kapistahan sa mga imahe, sa mga poon. Ang dami po niyan. Kaya doon po sa Exodus chapter 34 verse 15, ito yung ating mababasa. Doon sa kapatid na kasama natin ngayon. Exodus chapter 34 verse 15. Ang wika ay ganito. Sabi dito, huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya't kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Nung unang panahon, sa panahon po ng Lumang Tipan, sinasabi na po ito ng ating Panginoon tungkol po doon kasi ang mga Hudyo, nahawayan sila sa mga iba't ibang mga paniniwala ng ibang mga bansa. Halimbawa, sa mga Palesteo o sa mga Palestine o sa iba pang mga bansa, sa ibang mga lahi, So nahawa sila diyan. Kaya
ang Panginoon nung panahon ni Moises, at doon sa mga panahon po ng mga sumunod kay Moises, ay talagang utos ng Panginoon. Huwag kayong sabi niya dito, sabi niya, lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods, and make sacrifice to their gods, and one calls you, and you eat of his sacrifice. So sinasabi po dito na doon sa ibang mga bansa, sa ibang mga tao, sabi niya, huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, ang sinasabi lang, mga kapatid, eating food offered to idols meant joining their worship. Halimbawa, doon sa mga panahon natin ngayon, halimbawa, kapag ikaw po ay, let's say lang, kumain ka ng mga, kasi ang dami na pong mga naglalabasan po ngayon na, okay lang yan, sinasabi ng Roma na ipanalangin mo . Ang sinasabi lang doon nila, okay lang kumain ka sa mga kapistahan, basta't yung inihain sa iyo na pagkain, ipag-pray mo. Na kumbaga, kapag pinag-pray mo yan, nalilinis ng Diyos . Tama naman yung sinasabi ng aklat ng Roma . Pero ang sinasabi kasi doon, na kapag tayo po ay, halimbawa, sa mga piyesta-piyesta na ganyan, ito po, ang kapistahan, ang mga piyesta sa atin dito sa Pilipinas, pumapalo yan ng mga summer, di ba? Sa mga bakasyon, dami mga piyesta . Sa amin, tanda ko pa, ang kapistahan sa amin, unang linggo yan ng Mayo. Sa amin, unang linggo yan ng Mayo. Kahit na anong date yan ng Sunday, basta first Sunday of that month of May, yan ang aming piyesta. Yung mga pag mga ganyan, ang dami pong mga poon anong tawag dito, na pinaparada. Yan sa amin sa Bulacan. Tapos, siyempre, yung ibang mga taga doon, maghahanda. Dahil nga, piyesta ni ganito, piyesta ni poong ganito, piyesta ng poong ganito, piyesta ng poong ganito. Ganun. So ngayon, yung pagkain na inihanda, hindi mo man sinasabi na inaalay mo sa kanya dahil piyesta nga, pero sa totoo, yung pinakadiwa nun, dahil naghanda ka, para yun, naalay natin dahil kapiestahan nga . Ganon ang kaugalian. Ganoon ang kasanayan at naging tradition 'yan. Naging tradition na, naging kasama na sa kultura, kasama na 'yan . Tayo mga Pilipino . Ngayon, siyempre, kapag ikaw po, alam mo, pagkain sa handog ng Diyos-Diyosan, ay ito po'y pakikiisa sa kanilang pagsamba. Kaya ito ay mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Doon sa lumang tipan. Sa lumang tipan, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos yan. So yun, marami po tayong mababasa sa Exodus, sa Leviticus. Yun din po ang mababasa natin dyan. Ngayon, doon sa New Testament naman, the church is warned against idol feasts. Sa bagong tipan naman, ito po sa mga early Christians na, sa mga mananampalataya na. Ito naman po ibabala sa mga Kristiyano laban sa handaan ng mga Diyos-Diyosan. Doon po sa Gawa. Doon po sa Gawa, 15:29. Ano ang mababasa natin dito? Tunghayan po natin, tignan natin. Gawa 15:29. Ito, sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapabubuti kayo. Sabi po dito, mga kapatid. So ito po'y sulat sa mga sa mga hintil na sumasampalataya. Dalawang bagay lang naman yan . Sa Biblia, dalawang bagay. Kung hindi ka hintil, Hudyo ka. Ganun lang naman yan . Kung hindi ka Hudyo, hintil ka. Dito sa aklat ng mga Gawa, may mga hintil na sila po ay na proselyte, na convert po sila
at nakakilala sa Panginoon na nanampalataya sila sa ating Panginoon. And nung mga panahon na yon, ito pong sulat ng mga ng gawa. Andito na yung sila Pablo, nandiyan na po yung ibang mga alagad na sila Apostol Pedro, na gano'n, sa mga pangangaral nila. And marami pong marami pong mga na-convert, marami pong mga kumilala, marami pong nanampalataya sa Panginoon. Ngayon ito po yung mga babala at mga paalala. Ito po yung mga babala na ang sabi doon, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ng mga dugo, kasama na rito. At ng mga hayop, na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapabubuti kayo. So yun Then, that you abstain from the things offered to idols, from blood, from the things strangled, and from sexual immorality. So, sa bagong tipan, ang mga Kristiyano po ay winawarningan, binabalaan po sila na huwag kayong kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman siguro mahirap intindihin yun Di ba? Hindi naman siguro mahirap intindihin yun. Nga lang, siyempre may mga talata na ang lininis sa panalangin, ano man yan, pagkain, nilinis mo, sa pinag-pray mo, okay yan. Di ba? May ganun Pero, mga kapatid, the mere fact na ikaw po halimbawa, alam mo, may mga, nung araw po ako doon sa dati kong destino, sa pinaglilingkuran na iglesia, alam ko yung piyesta dyan hanggang ngayon, alam ko pa yung date ng piyesta, pero ayokong banggitin kasi pag binanggit ko, malalaman kung saan yun. Yun. Nung araw, ganun. Kasi, tagapangaral na ako doon, iniimbitahan nila ako. Doon, talagang marami pong mga puro halos, malaki ang porsyento ng mga Katoliko talaga. Talagang doon mismo sa kapilya, na pinaglilingkuran ko, yung corner yan corner lot yan daanan yan daanan ng mga sasakyan, tricycle, daanan yan, tapos yung kapilya. Kapag ganung mga panahon ng mga kapistahan, andun, ang daming tao, dumadaan sila, merong meron silang mga parada dyan. May parada dyan. Yung talagang yung mga poon, dyan, dumadaan sila. Hating gabi yan, paggabi. Pag, piyesta bukas. Ngayon, mamayang gabi, magpaparid na yan. Magpaparid na yan sila. Tapos yung mga iba doon, kasi nung araw, marami tayong naging kaibigan, dahil naging kaibigan mo, iniimbitahan ka. Inimbitahan nila ako noon. Inimbitahan nila ako. Sabi niya, Brad, sige na, punta po kayo, ganito, ganyan. Ako, hindi ako pumunta. Umuoo lang ako, sige po, ganun. Titingnan ko po, ganun. Hindi ko sinabi po, hindi, ayoko po kasi ganun. Hindi. Ngayon, pag nagba-Bible study kami, doon ko itinuturo sa kanila kung ano sinasabi ng Biblia. At sinasabi ng iba, hindi naman namin inalay ito sa Hindi naman namin inalay ito sa sa Diyos-Diyosan Ganon. Pero, siyempre, ikaw, na alam mo, ka na. Huwag ka na sa akin na hindi ako nakikipagtalo na. So, yun. Kaya, ang sinasabi lang, kasi sabi ko nga, konting paalala, sabi ko, pwede naman kayong maghanda ng hindi po sa araw at panahon ng kapistahan. Ibig sabihin, kapag halimbawa araw ng piyesta, naghanda ka, ibig sabihin, yung inihahanda mo, para yan pag sa mga Diyos-Diyosan. Hindi man po yung proper na ito'y iniaalay namin sa Diyos-Diyosan, pero yung way nun, yung pamamaraan, yung reason nun is para sa Diyos-Diyosan. So kaya dito, sinasabi kasi ng Biblia Sinasabi ng Biblia. Kaya sa mga lugar po natin, sa lugar po ninyo, kapag may mga kapistahan, ngayon ang tanong, tama ba sa isang Kristiyano? Yun ang tanong halimbawa, Kristiyano ka na, tapos kapistahan, magluluto ka dahil ang isip mo, hindi, piyesta sa atin, wag na nating gawin yun. Po yun Alam nyo po yun, tinatawag nating spiritual idolatry. Pakikiapid po yun, spiritually.
So yun ang ano niyan, yun po yung turo dito. Kaya sabi ng Biblia, kayo ay magsiilag sa mga bagay ni inihandog sa mga Diyos-Diyosan, no, sa dugo, sa mga binhi at pakikiapid. So, yung mga the apostles instructed believers to stay away from idol-related practices. Huwag nyo na pong gawin, sabi niya. Ito ay utos upang manatiling malinis ang pananampalataya at maiwasan ang pagbabalik sa paganong pagsamba. Paganong pagsamba. Huwag nyo naman siguro, hindi naman siguro mahirap tanggapin para sa inyo yan. And do not justify it kung, hindi Brad, ano naman to para naman sa amin to sabi ko nga, pwede tayong maghanda everyday. Wag lang natin itataon doon sa kapestahan ng lugar na kung saan ang dami mong inihanda. Hindi mo man sinasabi, pero sa totoo, yung essence nun bakit ka naghanda sa panahon ng kapestahan? Para saan yan? Ganon. Ngayon, para lang hindi po maging issue, hanggat maaari, wag na tayong makikilahok, wag na tayong makikisama po doon. Yun lang po ang sinasabi po. Kaya dito, maliwanag ito'y utos upang manatiling malinis ang pananampalataya at maiwasan ang pagbabalik sa paganong pagsamba. Nung araw, ganun po kasi. Ang mga Hudyo, nung araw, hindi naman nila ginagawa yan kasi nahawa na lang ang mga Hudyo. Yung mga ninuno, tapos yung mga anak nila, nag-practice na rin. Hanggang sa pagtungtong po ng bagong tipan, may mga Hudyo po doon. Kaya dito, sila na nahawa din sa mga pagano o sa mga hintil. Ang una dito talaga, ang mga hintil. Ang mga hintil talaga, mayaman sa ganitong mga tradisyon mayaman sa ganitong mga gawain mayaman sa mga ganitong mga kasanayan. Kaya dito, sa panahon ng mga gawa, sinabihan ng mga apostol, yung mga hintil na tumanggap sa Panginoon na mga nanampalataya. Kaya sabi ng mga apostol, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. So yun, mga kapatid. And idols are nothing but conscience matters. Sabi mo, walang kapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan, pero mahalaga yung tinatawag nating budhi. Kaya, di ba, anong sabi ng Korinto? Sabi po ng Korinto, unang Korinto 10:24. Sabi dito sa unang Korinto 10:24, yung konteksto po nito, babala tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang context niyan Sabi ng unang Korinto 10:24, huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi sa iba. Sabi pa dito, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan at karne, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Totoo naman yon. Ngayon, siyempre kung ikaw po halimbawa, kung ikaw po ay gagawa or kung ano man ang gawin mo na ito po ay makapagdudulot ng ikatitisod ng mga kapatid sa pananampalataya, sabi dito, huwag yung sariling kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba. Yun ang titignan mo So yun po ang sinasabi dito. Sabi dito, di naman po pastor, kahit di ka makipiesta, darating sa bahay nyo mga bigay na pagkain. may mga ganun din. Di ba? May mga, ito po, pagkain na ganyan. Ngayon, siyempre, ikaw nga naman, tatanggihan mo nga ba naman yun? So ang sinasabi lang dito kasi, yung intention po, yun ang sinasabi natin dito. Yung intention mo talaga na pupunta ka sa kapestahan, yung ikaw po magluluto ka para sa dahil nga piyesta doon sa inyo. Yung intention, yun ang sinasabi. Ngayon kung halimbawa ikaw Kristiyano ka, mananampalataya ka, kapag may nagbigay sa iyo ng pagkain, syempre bilang pakikisama din nila sa iyo, tanggapin mo. Hindi alam mo handog ba to sa Diyos-Diyosan? Hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon. Ang sinasabi lang natin dito, yung intention mo talaga na naghahanda ka sa oras at panahon ng kapiyestahan, pumupunta ka sa mga kapiyestahan, iyon po, doon po nagkakaroon po ng questionable sa ating pananampalataya.
Pero kung halimbawa tumanggap ka ng pagkain, na kung ano man yan, tanggapin mo. Kasi, ano yan Kasi, kumbaga, tanda po ng pakikipag-ugnayan din natin sa mga tao sa paligid natin. Ganun po mga kapatid. Pero yung intention mo talaga, na ikaw po yung maghanda, para po dahil nga kapiyastahan, ano po yun? Sablay na yun. Yun po yung sinasabi natin. No? Kaya bilang mga tao, alam mo, tayo bilang mga mananampalataya, wag yung sariling kapakanan ang natin, kundi yung kapakanan ng iba. No? Wag sariling kapakanan ang hanapin, kundi ang sa iba. So itapik natin po ito. Itapik natin po ito sa mga, alam mo, sa inyo po, sa iglesia lokal. Tapik nyo po. Ngayon, pag sinabi po sa inyo ng tagapangaral, okay lang yan. Ano yan? Problema yan. No? Kasi may mga kakilala akong mga tagapangaral, okay lang daw sa kanila yan. Piyesta sa amin dito, punta kayo. Di ba? Ngayon, ang magiging justification na, hindi naman namin inaalay ito sa Ganun po, nagiging baluktot na lang yung isip Kaya ngayon, nasasanay na yung iba. Okay lang din pala matuto po tayo at makita natin kasi para ipakita natin yung pagkakaiba ng mananampalataya doon sa mga hindi po kumikilala sa Panginoon or hindi mananampalataya. Ganun lang, mga kapatid. Kasi ito nga, sabi dito, dito po sa unang Korinto, 8:4. Sabi dito, we know that an idol is nothing in the world and that there is no other God but one God. No? Sabi dito, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Alam natin yan, lumang tipan, maging sa bagong tipan. May mga nagpa-practice po dyan ng mga hintil. Kaya nga pinapaalalahanan ng mga apostol, pinapaalalahanan ni Apostol Pablo tungkol po rito. No, sabi dito, at walang ibang Diyos kundi iisa lang, iisa. So, ibig sabihin, idols have no real power. Food itself is not, sabi nga po dito mga kapatid ko, kung ito po iaalay mo sa Diyos-Diyosan, nakikisa ka sa kanila. Di ba? Nakikisa ka sa kanila. Kaya datapwat mag-ingat kayo, baka ang inyong kalayaan ay maging katitisuran ng mahihina. Yung ating kalayaan, baka maging katitisuran naman din ng mga mahihina. Kasi di ba, tayo nga nung tayo kumilala sa Panginoon, tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Pinalaya tayo sa katotohanan And when we know the truth will set us free. Di ba? Na tayo? Ngayon, tayo pong mga Kristiyano na, dapat alam na natin yung pagkakaiba nun. Na tayo na sa Panginoon, alam na natin yung mga gawain, kung anong mga gawain ng pagano, kung anong mga gawain ng mga kapistahan na yan. So yun. Ngayon, actually, bilang mga tagapangaral, iba-iba po yung mga view dito sorry to say, pero may mga tagapangaral na, kaya nga, depende, kung sinong kausap kung sino yung kausap mong tagapangaral. Kung ang kausap mong tagapangaral, medyo may pagka-liberated na tagapangaral, okay lang sa kanya, okay lang. Basta ipag-pray natin, okay lang yan. Ibang ganun. Depende sa tagapangaral na nakausap mo yung mga tagapangaral naman, medyo sabihin natin na yung sa pag-aaral sa Bible, talagang ang sasabihin niya, okay lang, kainin ninyo. Pagpe-pray naman natin yan ngayon, siyempre, na-absorb ng mga miyembro yan. Na-absorb ng mga miyembro na ganoon, ang sasabihin ng mga miyembro, okay lang po na sa mga piyesta, pwede tayong maghanda. Sa mga piyesta, okay lang. Bakit? Kasi yan ang turo sa amin ng tagapangaral namin yun ang mali di ba? Yun ang mali yan kasi ang turo ng tagapangaral namin. Hindi ba pwedeng sabihin na titignan namin kung anong sinasabi ng Biblia? Dapat ganun. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi sa kung ano yung sinasabi ng tagapangaral. Kaya nga si Apostol Pablo, nung nangangaral siya, yung mga tao po na pinapangaralan niya, talagang chine-check nila. Kung yung sinasabi ni Apostol Pablo, yun ba talaga yung nakasaad sa sinasabi ng Biblia? Hindi yung sinasabi na, hindi kasi ito po yung turo ng tagapangaral namin Ito po yung turo ng mga matatandaan sa iglesia. Hindi. Kung ano po yung turo ng Bible. Ganon, mga kapatid. Kung ano yung turo ng Biblia.
Hindi kung ano yun, hindi, tinuro sa amin ito eh. Kaya tayo, bilang mga miyembro po sa iglesia, kailangan magsusuri tayo. Mag-aaral din po tayo. Hindi po hindi kasi turo sa amin to ng pastor namin eh. Turo sa amin ito ng ministro namin eh. Turo sa amin ito ng mga ngaral namin eh. Hindi. Magsusuri din kayo. Magbabasa kayo. Pag nagbasa kayo, yan, makikita ninyo eh. Oh. Ngayon, yung mga taga-pangaral na okay lang, kapestahan. Basta pinag-pray naman yan eh. Di ba? Wala namang nililinis naman ng panalangin yan eh. Kaya sa kanila, parang in short, indirectly, okay lang ang kapiyastahan. Okay lang na maghanda sa panahon at oras ng kapiyastahan. Indirectly ganun mga kapatid. Pero yun ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan? Yun ba talaga ang diwa nun? So yun, doon natin pag-aaralan. Kaya yun po ang sinasabi dito. Kaya sabi dito, dapat mag-ingat kayo, baka ang inyong kalayaan ay maging katitisuran ng mahihina. Baka yung kalayaan natin, maging katitisuran po ito ng mga mahihina. Tayo po, sabi natin, tayo gusto natin, tayo po'y mapalaya at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ito yun. Ngayon, nung tayo po'y kumilala na sa Panginoon, napalaya na tayo dahil sa katotohanan, ito na yun. Huwag na nating i-justify. Kung iyan po ay, halimbawa, sa oras at panahon ng kapiyastahan, huwag na tayong makiisa. Huwag na tayong diyan, kapatid, maki-join. Ngayon, balikan ulit natin. Kung may halimbawa, di ba, piyesta. Halimbawa, ngayon, piyesta rito sa atin. Let's say lang, halimbawa, piyesta, hindi ka nakikilahok, hindi ka nakikisama, ayaw mo sila dyan. Ngayon, merong kang kapitbahay na mabait. May kapitbahay ka na mabait. Yan, may ganyan. Nung tinuro po namin ito, doon sa dati kong destino. Sabi niya, Brad, ang ginawa ko, may kapitbahay ako mabait, binigyan ako ng kaldereta, may mga ganun. Binigyan ako ng pansit. Dahil piyesta nga eh. Sabi ko, anong ginawa niyo po? Sabi niya, tinanggap ko siya. Kasi, syempre, yun eh, pagpapakita ng niya sa amin eh. Tinanggap ko. Sabi ko, anong ginawa niyo po? Kinain niyo po. Sabi niya, hindi ko kinain, tinakpan ko lang yun. Tinakpan ko lang. Hindi ko sinabi sa kanya. Kasi syempre, kung sasabihin mo na, hindi kami kumakain ng ganyan, dahil ganyan. Tinakpan ko lang. Nireceive ko yun, tinanggap ko, pero tinakpan ko lang, hindi ko siya kinain. Sabi ko, sayang naman. Sayang naman. Ganon. Sa totoo, hindi niya kinain yun. Pero ako, eto, aminin ko sa inyo. Nung ako po'y binigyan ng mga nandun, yung mga tao nandun na kilala natin, binigyan ako. Nung binigyan ako, oras ng tanghalian eh. Ang ginawa ko, pinag-pray ko yung pagkain. Siyempre, kumbaga sa akin na lang yun eh. Kumbaga, ang sinasabi dito, budhihin na lang eh. Sa akin na lang yun. Na pinag-pray ko, binigay sa akin, pinag-pray ko, kinain ko siya. Yun ang sa akin. Kinain ko yun, mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi lang, yung bang intentional mo talaga, intention mo talaga, na nagluto ka dahil nga kapiyastahan, nagluto ka dahil para ipamigay mo dun sa mga dahil piyesta nga, intentional, yun po ang mali. Sablay po yun. Ganon mga kapatid. Pero kung may magbigay sa'yo ng pagkain, tanggapin mo. Bigyan tanda ng pakikisama yun eh. Nasa sayo na lang po yun. So yun po mga kapatid. Kaya sabi dito, dapat mag-ingat kayo, baka ang inyong mga kalayaan ay maging katitisuran naman ng mahihina. Ganon, maging katitisuran. So ito yung strong warning. Do not join idol feast. Ibig sabihin, sinasabi dito, wag yung talagang sinasadya na. Mali na yun. Mali na yun. Mahigpit na babala, wag makibahagi sa handaan ng mga Diyos-Diyosan. Wag makibahagi. Nung araw po kasi, sa mga pagano, andun po, talagang intentional talaga nila. Mag-aalay sila, magkakatay sila, at talagang dadalhin nila yun doon sa mga templo-templo nila nung araw. Intentional eh. Tapos yung ibang mga nandoon, halimbawa, nagkatay ka ng isang malaking baka. Isang malaking baka. Ang ginagawa nila, nung araw, yung baka na yon, ihahain nila yon. Ihahain.
Pag naihain na yon, meron pong mga iba pa doon na, kakatayin natin to, lulutuin natin to, sama-sama, kainan yan sila. Intentional. Kumbaga, sinasadya. Ngayon, ang sabi dito sa babala, na wag na tayong makibahagi sa handaan ng mga Diyos-Diyosan o sa mga inihain sa mga puon or inihain sa dahil nga kapistahan. Kasi tayo po, kumbaga, inaano nga natin kumbaga, pinapakita natin yung pagkakaiba natin bilang Kristiyano sa mga gawain ng mga pagano. No? Bilang mga Kristiyano, bilang mga nakipag-isa kay Kristo sa mga kasanayang pagano or kasanayang mga gawain ng mga hintil. Ganon. Tayo, mga hintil tayo Mga hintil tayo na ng mga naging mananampalataya. Mga hintil tayo na mga naging Kristiyano. Di ba? So yun po yung katotohanan doon. Ngayon, intentionally, kung sinasadya mo na ikaw po'y mananampalataya na hintil na Kristiyano ka na, tapos intentional na ginagawa mo pa yan, ano pang pagkakaiba natin sa iba? Ano pang pagkakaiba natin sa ibang mga pagano na pinapractice ito? Wala tayong pagkakaiba. Ngayon, kung mayroon pong mga mahihina sa atin, ang mangyari po dyan, kaya nga hindi po sariling kapakanan kundi yung kapakanan ng iba. Titignan mo yun Baka naman meron ng natitison, o baka naman meron ng nanghihina, or baka naman hindi lang sinasabi sa'yo, pero kini-question na yun, yung pinapractice mo, yung ginagawa mo. Yun ang punto natin doon sa kapatid na nagtanong. No? Hanggat maaari, ipakita natin yung pagkakaiba natin bilang isang mga Kristiyano or bilang Kristiyano doon sa ibang mga tao sa paligid natin. No, ipakita natin. Hindi na kami nagpa-practice sa ganyan. Kung may magbigay sa iyo, tanda naman ng pakikisama din sa iyo yun, tanggapin mo. Tanggapin mo. Pero yung intentional na ikaw talaga ay maghahanda, magluluto ka pa dyan, dahil nga piyesta sa inyo, maraming mag-uuwian, dahil nga piyesta sa inyo, ipaano natin? Ipaunawa natin sa kanila. Yung pagkakaiba natin bilang Kristiyano na, bilang mananampalataya na. In 1 Corinthians chapter 10, ang mga bagay na ihahandog ng mga hintil ay inihahandog nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Mabigat tong salitang ito. Hindi kayo maaaring makibahagi sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 20 hanggang verse 21. So yun po, mga kapatid ko. Sinasabi dito, maliwanag Sabi ito, hindi. Sabi niya, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo. Tahasan sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi sa Diyos at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom ng saro ng Panginoon at saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Sabi ito, ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? So yun, mga kapatid. Kaya kita nyo, sabi ng verse 23. Sabi ng verse 23, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay makabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Kaya nga, huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Huwag sariling kapakanan. So yun. Yan, sabi ni Brother Sandy, sa akin bro, tinatanggap ko yun, pero tinatago ko para pagkain ng aso. Depende nga sa atin Yun po yun. Ang naging issue lang dito, intention ba? Kung intention, talagang makilahok, makiisa ka dyan, problema yun. Problema yun. Posibleng, ikaw, kung halimbawa sa iglesia na yung kinabibilangan, tinuturo ng tagapangaral ninyo, tinuturo ng pastor ninyo, tinuturo ng ministro ninyo, na okay lang mga kapatid, okay lang yan, pinagpipray naman natin di ba? Ngayon, hindi ka na nagsusuri, hindi mo na pinag-aaralan, gano'n na magiging thinking mo. Hindi, tinuro sa amin ito Hindi ba pwedeng sabihin na ito yung sinasabi ng Biblia? Tayo, kung ano yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Kung ano sinasabi ng Biblia. So yun, kaya maliwanag po na
Feast dedicated to idols are spiritual participation. Ano? Ano po ang pakikihalok sa handaan ng Diyos-Diyosan ay pakikipag-ugnayan sa spiritual na kasamaan. Ganun, di ba? Ganun 'yun. Kaya ano po tayo? Kaya maging maingat po tayo doon. No? Doon sa kapatid na nagtanong. Kung halimbawa, sa inyo po, diyan sa lugar ninyo, hindi ko babanggitin yung lugar po ninyo. Doon sa kapatid na nagtanong. Hindi ko na babanggitin yung lugar ninyo. Of course, yung pangalan. Usong-uso yan dyan sa lugar ninyo. At marami pong mga kapatiran dyan na mga miyembro po ng Church of Christ. Ngayon, kung intentional na ginagawa nyo yan, ay mga kapatid, baka naman po itigil na po natin kasi, di ba, baka hindi lang makapagsalita yung iba, pero sa totoo, yan po ay hindi na healthy yan. Or hindi po, kumbaga, kinukompromiso na po natin ang katotohanan. Do not compromise the truth. Huwag natin i-kompromiso ang katotohanan. Magbasa tayo ng Biblia. Yun po yun. Kung halimbawa sila, ginagawa nila yan, edi sa mga kapitbahay natin na mga gumagawa niya, nagpa-practice, wag na natin gayahin. Ipakita natin yung pagkakaiba natin sa iba base sa sinasabi ng Biblia. Ganun ang tinuturo sa atin. So, naway, yan, klarong-klaro. Ngayon, kung halimbawa, yung sa mga, sabi nga, doon sa binasa natin sa unang Korinto, yung mga pagkain na pinamili mo, okay yun, walang problema doon. Eating food from the market is allowed. Okay yun, pinahihintulutan naman ng pagkain sa mga pamilihan. Mamili ka, ganun. Pero yung halimbawa, mamimili ka, ang intention niyan, para nga kasi piyesta, sa akin. At sinasabi naman ng Biblia, wag yung sarili mong kapakanan, yung kapakanan ng iba. Alam mo, sa church, nalaman nila sa church, si ganito, si sister, si brother na ganyan, piyesta. Nagbigay si brother ng ganito kasi piyesta nga daw sa lugar nila. Nagbigay ng pagkain na ganito. Siyempre tatanggapin ng kapatid mo yun. Pero ikaw, intentionally, nakikipag-participate ka doon sa handaan, patungkol doon sa kapistahan. Hindi man sinabi sa iyo, pero medyo questionable sila, may question yan sa kanila, sa isip nila. Or kung di kaya, tatanungin ka nila, nakikiano ka pa, gawain pagano pa yan, nakikiisa ka pa dyan. Yun ang punto, doon sa kapatid po na nagtanong. Wag na po natin gawin kung ito po'y magiging sanhi ng katitisuran ng iba, ng ibang mga mananampalataya, wag na natin gawin. Kaya, ang sabi dito, eating food from the market is allowed. In 1 Corinthians chapter 10, verse 25, eat whatever is sold in the market, asking no questions for conscience sake. Diba? If you are told it was offered to idols, don't eat. Don't eat. So yun mga kapatid, don't eat. Kapag sinabing inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain. Intentional huwag natin gawin yun, mga kapatid ko. So, maliwanag yung tinuturo sa bawat isa po sa atin. The final principle, do everything for God's glory. Gawin natin ang lahat ng mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Chapter 10, verse 31. Di ba? Sabi dito, 10:31. Sabi dito, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Huwag kayong magiging sanhi ng pagkakasala ng sinuman. Ang sinisikap ko na mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. So yun ang paalala po sa atin. Kaya nga, doon sa kapatid na nagtanong, maliwanag po yun. Dapat hindi po maging, hindi maging kontra, doon sa atin bilang Kristiyano. Alam na po natin dapat kung ano ang ating tinitindigan, kung ano po ang ating mga pinanghahawakang mga turo at aral. Ang mga turo at aral na yan, base sa sinasabi based from what the Bible says about these teachings. About the truth,
about the Bible. So yun, dito po sa ating pinag-uusapan. Okay? So yun, mga kapatid, naway klaro yan sa atin. Naway malinaw yan sa atin na dapat do not compromise the truth. Do not compromise the truth. Huwag natin kompromiso po. Kaya sabi ito, whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. Gawin natin para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Okay? So, mamaya po, i-ano natin po ito. Babasahin ko po yung mga comment ninyo. Salamat po sa inyo. Doon sa mga bago pa lang na kararating lang ngayon dito sa atin, wala pong ano ngayon sa amin dito. Wala pong ilaw. May pumutok dito na Kaya dito tayo sa taas. Ayan, God bless po sa inyo at ingat-ingat po sa kapatid na nagtanong. Salamat po sa katanungan po ninyo. Naway na-adresan, nasagot po yung tanong po ninyo na po. At naway patuloy tayo na lumakad sa katotohanan base sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Ulitin po natin, mga kapatid ko, ang mga pinag-uusapan natin dito ay galing din po sa inyo, sa mga kapatid na nagtatanong. Salamat po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Gawin natin ang lahat ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga paalala mo sa amin, sa oras na ito. Ikaw po ang aming tinataas. At patuloy po, Panginoon, lumakad kami sa katotohanan. Lumakad po kami ng may kabanalan at gawin po namin ang lahat ng mga bagay na sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat o Diyos. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat at salamat sa mga pagpapala na aming tatanggapin. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.